meron po kayong 2.5 million in cash personally, paano nyo po i-invest? Ako hindi ko i-invest yan. Kasi meron akong pinag-iipunan na capital for a business. Well, you can say na i-invest ko siya sa business. But doon ko siya ipapasok. Meron akong negosyo na gustong itayo. And 1 point something million yung capital na na-compute ko na kailangan ko. Doon ko siya gagamitin. Tapos yung 1 plus M na sukle, operating expenses yun ng business. Itatago ko muna siya sa isang savings account. Kasi not until the business is running smoothly, can I confidently say na itong sukle na 1 million ay pwede ko na siyang gamitin sa ibang purpose. One thing I've learned in starting and building businesses is that mahirap magnegosyo kapag kulang ang capital mo or pag eksakto lang. So, medyo paranoid ako sa pagnenegosyo, laging sobra ang piniprepare kong capital, no? So, that's why it's important to write a business plan para ma-estimate mo magkano ba talaga yung kailangan mo ng pera. Let's say, na-compute mo na 1 million ang kailangan kong capital dito sa negosyo na plano ko. Hindi lang 1 million yung ipiprepare ko. Usually 1.5 million or 1.5 million ang ipiprepare ko bago ko simulan i-execute yung business plan. Mahirap magnegosyo kapag eksakto lang yung capital na i-prepare mo. Okay? That's why doon ko gagamitin yung 2.5 dahil yun yung financial goal ko. Ngayon, tanungin mo si DV yung sarili mo, ano bang plano mo? Ano bang gusto mong bilhin? Kung isa sa mga financial goals mo ay bumili ng kotse, hindi mo na kailangan i-invest, pambili mo na kagad ng kotse. If this is for your retirement, yun yung goal mo. Gusto mong i-invest yung 2.5 for your retirement, long term, then definitely an equity fund or the stock market, dun mo siya ilalagay. So, pag ako ang nagkaroon ng 2.5 million, capital na yan sa negosyo, dun ko siya i-invest. Iba-ibang investment options for different financial goals. So, kung ano yung plano mong paggamitan ng pera in the future, doon mo ilagay yung 2.5 million mo.